Ayan mga kababayan, at ayun na nga po, at finally naipatawag na po sa ICI itong si Martin Romualdez. At ito po yung maganda dito. Eh di pagkatapos daw po palang imbestigahan yan ng ICI, paglabas na paglabas, diniretso na po nila agad isinugod sa ospital. Kung bakit, hindi ko rin po alam. Baka nagtae. Saka sasagot siguro doon sa mga tanong ng mga ICI, baka nagtae. Kaya sana matuluyan ka ng gago ka. Nakakapanggigil na kayo mga hayop ko, nakakapanginig laman na kayo. Wala na kayong ginawa diyan. Puro imbestiga ng mga litsi kayo na wala pa namang kayo na papakulong. Kailangan pa bang imbestigahan niya Martin Romualdez na yan? ICI. Dapat yan, kinakatay na agad yan. Una, nako na po yan. Guilty na po yan doon sa kanya sa involvement niya doon sa heavy luggage diyan sa Okada. At yan po ay guilty na po yan at nilabas na po ang kanyan. Ang desisyon ng Delaware sa Amerika. Tapos ngayon, binibibibibi nyo pa. Anong mga investigasyon ang gagawin nyo dyan? Buwak ka ng ina nyo. Di ba dalawa lang ang tao na nakakaalam ng budget na yan, si Saldi ko lang at saka ito si Martin Romualdez na yan? Anong investigasyon pa? O ano bang pinaggagawan nyo? Bakit biglang dinala sa hospital yan pagkatapos yung investigahan yan dyan? Ano yan? Sinabi nyo ba na pagkatapos natin dito, paglabas mo dyan, kunwari magpadala ka na sa hospital at kunwari ay na-pressure ka namin dito, mga ulol. Sinong paniwalain nyo? Ayun, nagkunwari, pinagpadala sa ospital ang gago. Sino man hiniwala? Wala nang maniniwala sa inyo. Sa totoo lang. At kahit kailan, puro kayo mga dyan. Nako, Diyos mio, ang hirap na nga lang talaga magkuhan mga hayop na ito. Kahit murahin mo ito na murahin itong mga animal ng mga taon to, talagang wala. Mas makakapal pa sa balat ng buaya itong mga pagmumukha nitong mga animal na ito. Sos, Mario Joseph. Ano na? Hindi lang po ako ang nagsasabi dito. Paulit-ulit ko lang po sinasabi rito na hanggat hindi napapatay itong mga kawatang ito, wala na pong pag-asenso ang buhay ninyong mga Pilipino. Ninyo. Kasi ako naman hindi ko kailangan ng tulong ng gobyerno. Kahit kailan, magmula na magkamalay ako, never akong humingi ng tulong sa gobyerno, bagkos ako pa ang nagbibigay ng tulong sa gobyerno dahil sa pagkalaki-laki ng binabayaran kong tax. Kaya wala akong utang na loob sa gobyernong ito, sa kahit na kahit na sino naging presidente. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi lang ako ang nagsasabi na wala ng pag-asa pang umasinso ang buhay ninyong mga Pilipino, dahil ganun din ang sinasabi ni Chavit Singson. Yan pong si Chavit Singson, yan po hindi matatawaran yan na kahit kailan talaga malakas ang loob niya na magsalita kasi nga totoo yung sinasabi niyan. Di ba yan ang yan ang nagpatalasik kay Estrada. Di ba? Kaya hindi lang po ako nagsasabi niyan, maging si Chavit Singson yan din ang sinabi niya. Hanggat hindi namamatay itong mga politikong mga kawatang ito, hanggat hindi natin napapatay yan, ay wala nang pag-asa
ang mga Pilipino. Nakakahiya tayo. Maging si Trump, tinuturuan pa tayo ni Trump na ipaglaban natin ang ating karapatan sa mga kawatang mga politiko. Nilamon na nilang lahat, sabi ni Trump, ang pera ninyo. Kailangan ipaglaban ninyo na yan. Kasi tinuturuan pa tayo ni Trump. Nakakahiya tayo sa buong mundo. Dahil kaya tuloy, ang impression ng mga ibang lahi sa atin, either katulong or either mga kawatan. Yan ang impression na ng mga ibang lahi sa atin. Dahil sa kagagawan lang nitong mga iilan ng mga kawatang ito. Kayong mga congressman, namumuro na kayo sa akin, sinasabi ko sa iyo. Maging kayo sa mga senador kayo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo na akala ninyo kung makapag-deny kayo, deny to death. Ikaw rin, Risa Hontiveros, kung makapag-deny ka, ganun-ganun na lang, ay isa ka rin palang kawatan, hayop ka. Maliban na doon sa PhilHealth na yun, dito pala, na sinasabi mo wala kang insertion, nandyan pala bilyon-bilyon. Ngayon ko lang din napag-alaman, na ito palang si Sandro Marcos din, tingnan mo, unang salyada niya sa Kongreso, bilyon-bilyon na ang kinawat ng hayop na yan. Kaya, kailangan pa ba natin Kailangan pa ba natin magpasensya rito? O kailangan na nating sugurin itong mga hayop na ito at pagpapatay na natin itong mga animal na ito? Nakakapanggigil. Grabe. Sobra itong administration ito. Magmula doon sa kwan. May panood ko naman sa inyo yung pagiging kawatan din ng tatay nito, ni si Marcos Sr. Hindi nyo po na itatanong, die-hard supporter po ako ng mga Marcos. Katunayan, lahat po ng rally dati, hindi rally, kundi yung parang meeting de avance nung Marcos Sr., nandyan po ako nakabuntot. Ganun ako ka-die-hard na supporter ng mga Marcos. At tandang-tanda ko pa noong mayroong gathering dyan mismo sa Guadalupe, yung sa baba ng Guadalupe na yan, sa may river, Guadalupe River na yan, dyan sa may bridge na yan, nagdudugtong ng Mandaluyong at Makati. May kwan dyan dati si Marcos Sr. Hindi ko matandaan kung meeting de avance ba yun o ano, basta o kampanyahan ba yun o hindi ko po alam. Dahil nga talagang kwan yan, wala po akong pinapalampas na ganap nitong si Marcos Sr. noon sa sobrang idolize ko dito sa Marcos na ito. At minsan nga yan ay nang bato pa si Marcos Sr. dati ng relo. At ako po yung nakasalo dati, yung relo na yon. Ay yung relo na yon na patakbuhin din pala, kaya pala ibinato niya. Kunwari, patakbuhin pala yung relo na yon. Kaya pagkakita ko, binigay ko rin doon sa katabi ko. Dahil yung time na yon, hindi naman ako mahilig talaga magrelo noon nung time na yun. So, ganun po ako ka-die-hard supporter nitong Marcos na ito. Ganun din po dito kay Bangag na ito. Nabanggit ko rin po sa mga vlog ko dati na dito sa tambalang Sara Duterte at saka itong Bongbong Marcos na ito, gumastos po ako ng mahigit, to be exact, 1.5 million
ang ginastos ko po dyan sa tarpaulin. Sa kagustuhan ko lang pong manalo itong dalawang ito. Dahil parehas ko pong ito. Parehas ko pong inidolo na itong mga ito. Dahil dito kay President Duterte. Digong Duterte. So, dahil sa idol ko nga, at talagang masugid akong supporter ng mga Marcos na yun. Kay Marcos loyalist ako, walang kaduda-duda yan. Kaya hindi rin po ako nagkuhan. Kaya yung pong paulit-ulit kong sinasabi na kahit kailan hindi ako humingi ng tulong sa gobyerno, bagkus ako pa ang namimigay sa gobyerno. Kagaya na lang noon, nabanggit ko naman yan. Yung mga tarpaulin na pina-imprinta ko pa po yan dyan sa Manila. At dito, nagbayad pa rin po ako ng mga tao na maglalagay dito sa mga lugar dito sa amin, dito sa Mindoro. At yun nga, basta mga 1.5 million po ang ginastos ko sa tarpaulin na yan para lang maitulong ko sa kanila. Kaya ko lang po binabanggit ito dahil nga sobrang buisit ko na. Kasi ang pagkakaalam ko, matutulungan nitong tandem ng Duterte Marcos na ito, itong mga mahihirap nating kababayan. Speaking of 1.5 million na ginastos ko sa tarpaulin, dati po yan may nag-comment po dyan dati kung mayroon daw po ba akong resibo. Sabi ko, hindi naman ako magsasalita kung wala akong resibo. Dahil alam ko na ang patakaran natin dito, hanggat walang resibo, hindi ka panipaniwala yun. Kaya yung magja-challenge pa rito sa akin ngayon, ito ngayon, kung resibo at resibo ang pag-uusapan natin, sige, i-challenge nyo ako, ganun pa rin, may pustahan pa rin tayo. Nakalagay po yan, tarpaulin mismo. At mismong yung nag-imprinta dyan sa Manila, nandyan yan, may telephone number, legal, at tawag ito, talagang matinong kumpanya kung saan ako nagpa-imprinta niyan. At ako mismo ang nagpa-imprinta niyan. At ang sinasabi ko, may resibo po yan. So yung gusto mag-challenge sa akin, kung may resibo, ay di papakita natin. May pustahan tayo lagi. Lagi may pustahan ako. Lagi may pustahan. Kasi unang-una, bakit? Para ano, na mag-aaksaya ako ng oras para sa inyo na walang pustahan. Lagi may pustahan. Kaya ako nakikinig itong bangag na ito, or kung sino man, na gumastos ako ng 1.5 million sa kanila sa tarpaulin, i-challenge nila ako. Iposta na nila lahat yung mga kinulimbat nila. Ako, hindi ako naging politiko kahit kailan. Sila, politikong mga kawatan sila. Bilyon-bilyon ang mga ninakaw nila. Kung gusto nyo, yung mga bilyon-bilyon na ninakaw nyo, iposta nyo ng lahat para patunayan ko na mayroon akong resibo. Ng 1.5 million na ginastos ko sa inyo. Ngayon, ang usapan lang natin dito, dahil sa may pustahan tayo, ipostan nyo lahat mga kinulimbat ninyo. Kahit na ilang bilyon yung kinulimbat ninyo, tatapatan ko, dudublihin ko. Para lang magkaintindihan tayo, para lang magkatuluyan tayo. Kasi ang tagal ko na naghahamon dito eh. Maging yung paghahamon ko ng patayan sa inyong mga kawatang kayo, bakit hanggang ngayon ay walang pumapatos? Dahil ba ordinaryo ako? Dahil ba wala akong kwentang tao? Kaya nga, dahil sa wala akong kwentang tao, kaya nga may pustahan lagi para sa ganon ay magkaroon ng kwenta. Naintindihan nyo? Lahat itong mga politikong mga kawatan ito, ipostan nyo na lahat yung mga kinulimbat ninyo. Tatapatan ko, dudublihin ko pa. Kung gusto mag-challenge sa akin, uulitin ko lang,
Siya nga pala, may nag-comment pala doon sa sinasabi kong gagawin kong estatwa itong si Xi Jinping at ilalagay ko dyan sa mismong West Philippine Sea. Bakit daw hindi ko nalang daw gawin nang walang pustahan? Ano ako, baliw? Para ano? Para isalba ko? Gagawin ko para hindi na gumastos ang gobyerno? Tapos yung instead na gagastusin nila, mapupunta sa kanila at kukulimbatin na naman nila? Ikaw naman pala. Hindi mo nagigits yung ibig ko sabihin. Bakit ko gagawin ito para sa Pilipinas? Na iba ang makikinabang. Kung nakakasiguro ako na gagawin ko ito, na itong mga kababayan ko makikinabang, pues gagawin ko. Pero wala hindi ko naman kontrolado yung mga budget na yan Kaya nga sinasabi ko, yung budget ng 2026, yung mga yan, armed forces na dyan, para dyan sa West Philippine Sea, total wala naman silang gagastusin dahil ako na po ang bahala dyan at gagawin ko ng estatwa si Xi Jinping dyan sa West Philippine Sea. Sa akin ibigay ang budget nila ng 2026 at ipamudbud ko rin dito sa lahat ng mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ko. Kaya ang sinasabi ko rito, laging may pustahan dito. Bakit? Kung talaga bang kung talaga bang kung talaga bang hindi nila kakawatin or nanakawin yung budget na ng 2026 dito sa mga animal na ito, adi pinatos na nila yung hamon ko. Ora mismo papatusin nila dahil walang rason na para hindi nila patusin. Ayaw pa nila yan, wala na silang problema sa West Philippine Sea. Ultimong anino ng isa sa mga Chinese dyan, wala nang pwedeng tumapak dyan. Tapos ito nagko-comment na gawin ko na lang daw at wag na lang daw akong makikipagpustahan pa. Hindi ako baliw. Para gagawin ko yan, para sila makinabang. Kaya ko nga ginagawa ito, Brad. Mag-isip ka, intindihin mo mabuti yung sinasabi ko. Kaya ko ginagawa ito para sa inyo na mga Pilipino. Kaya ko ginagawa ito para dito sa mga kababayan ko, para makatikim man lang sila ng alwan sa buhay, kayo na mga Pilipino. Kasi ang sinasabi ko po rito, wala na. Kahit kailan, pagkasyahin nyo na lang na tuwing eleksyon, saka pa lang kayo makakatikim ng 1,000, 1,005, na para kayong aso na binubudburan dyan. Para kayong mga gutom na aso, na mga ulol na aso, na mabigyan kayo ng 1,005, 1,000, tuwang-tuwa na kayo at sasabihin nyong, mabait pala itong si Tambaloslos. Ang hindi nyo alam, ninakaw niya lahat yung pira na yan na pinamimigay sa inyo. Itong sa akin dito, talento ang gagamitin ko na pakikinabangan ninyo. Kaya ako nakikipagpustahan. Maging yung patayan, hindi ba? Nakikipagpustahan ako din sa mga animal na ito. Makipagpatayan sila lahat. Sa itong mga kawatan lahat, wala akong kasama, wala akong dadalhin ni isang armas o kahit na karayom, wala akong dadalhin. Hindi ba't maliwanag sinabi ko, sila, pwede silang magdala ng kahit na anong armas na gusto nilang dalhin. Kung gusto nilang pasanin, yung tangkidigira, di pasanin nila, itutok nila sa akin. Kaya sinasabi ko rito, may pustahan. Hindi lamang yung panayan, hindi lamang yung makikipagpatayan sila sa akin. May ibibigay pa ako na tipong pabor sa kanila. Halimbawa, itong 300 na congressman, kung lahat yan ay mga kawatan, 300 ang makakalabang ko. Plus 24 na senador na kawatan, di 324. Lahat kayo ikutan nyo na ako. Itutok nyo na sa akin kahit anong klaseng armas ang itutok nyo sa akin. Ang tanong ko lang dito, ang pinag-uusapan natin dito, kapag ka hindi tumagos sa akin ang bala na pangbabaril niyo sa akin, natural buhay ako, hindi ako mamamatay.
Di panalo ako. Yun lang. At hindi lang yun. Sa 324 kayo, bibigyan ko lang kayo ng 10 segundo, lalagutin ko lahat ang mga buhay ninyo. Sige nga. May pustahan pa yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. At ito naman nag-comment, hindi nakakaintindi. Bakit ko gagawin sa Pilipinas yung gusto kong gawin sa West Philippine Sea na walang pustahan? Pagka ginawa ko yan, ang makikinabang yan, sina Browner na ulaga. Sino ba yung pulis sa PNP ngayon? Yan ang mga makikinabang, yung mga bobo at mga kawatan. Ang makikinabang, sila ang makikinabang kung gagawin ko yan. Kaya nga sinasabi ko rito, kabayan, bago ka mag-comment, kanin mo muna ha, intindihin mo yung sinasabi ko. Kaya ako ginagawa ito para gusto kong mapaangat ang buhay ninyo. Imagine nyo, kung mayroong budget ang DND, Armed Forces of the Philippines, PNP halimbawa, at ibigay nila sa akin at i-distribute ko sa inyo, hindi ba't mababago na ang buhay ninyo? At ang magiging kapalit nun, yung talento ko kung papaano kong gawing estatwa si Xi Jinping dyan sa West Philippine Sea, talent ang gagamitin ko. At yung kakayanan ko, yun lang. Ginagamitan yan kasi ng kanyan. Kaya minsan may magko-comment kayo, isipin nyo kung saan ba, para saan ba itong dinadaldal ko. Kumbinsihin nyo na lang. Sa halip na mag-comment kayo ng ganyan, kumbinsihin nyo na lang itong mga senador at mga congressman, nag-iisa lang ako, kuyugin na nila ako kung gusto nila. Diyan kami kamo sa Lunita magpapatayan. Para kitang-kita ninyo kung sinong bubulagta. Kitang-kita ninyo kung sino ang bubula ang bunganga. Ganon yun. Laging may pustahan tayo dahil ang sinasabi ko po rito, hindi ako mag-aaksaya ng utak at oras ko para makipagpatayan dito na wala lang. Ang gusto ko, pag lumaban ako ng patayan, pakikinabangin nitong mga kababayan ko. Doon ko palang maipapakita dito sa mga kababayan ko yung katotohanan nitong mga sinasabi ko. Kaya tulungan nyo ako na sabihin sa kanila na hinahamon ko itong lahat ng mga kawatang ito. Imagine mo, 324 sila lahat kasama ang senador. Sabay-sabay nila akong kuyugin. Pero sa 324 na yan, uulitin ko lang ulit, baka hindi nyo naintindihan. 10 segundo lang ang ibibigay kong oras. Lalagutin ko ang mga hininga o lalagutin ko ang mga buhay nitong mga kawatang ito. Ipakalat nyo na ito. Iparating nyo na sa kanila ito. Lahat sila hinahamon ko. Yung mga kawatan na yan. Hindi po 10 minuto 10 segundo lang ang ibibigay ko. Kung anong gagawin ko doon, well, bahala na ako kung anong gagawin ko, kung paano kong gagawin yan. Malalaman nyo naman yan. Pagka halimbawa yan ay pinatos nila yung hamon ko, ay malalaman ninyo kung ano yung gagawin ko. Imagine nyo mga kababayan, bagamat ito suntok sa buwan, itong mga dinadaldal ko, bagamat imposible itong dinadaldal ko, malay natin, sa kada daldal ko, ay may pumatos. Imagine nyo,
Sa bawat kongresista, bilyon-bilyon ang pera ng mga yan. Ha? Tingnan mo nga si Saldico, Romualdez na nakabili ng mga helicopter, mga aeroplano, bilyon-bilyon po ang pera ng mga yan. Halimbawa na lang natin, natig-iisang bilyon na lang bawat kongresista hanggang senador. So 324 yan kasama ang senador. Kung tig-iisang bilyon lang ay yung ipusta nila pag nagpatayang kami, imaginin mo, 324 billion ang magiging pera natin na ipamumudbod ko sa inyong lahat. Sisiguraduhin ko sa inyo, magaang-magaan ang buhay ninyo. Yun ang hindi nyo naintindihan itong iba na ito basta na nagko-comment na samantalang itong mga dinadaldal ko rito at ginagawa kong ito para sa inyong lahat ito. Paulit-ulit ko sinasabi, yang sa mga postahan na yan, walang mapupunta sa akin ni centavos. Lahat yan mapupunta sa inyo. Anyway, bago tayo magtapos, ay gusto ko lamang pong pasadahan sandali itong The Big One. Noong mga nakaraang video ko ay sinabihan ko na po yung mga subscriber ko na nandyan sa Manila. At yung mga karatig lugar pa dyan. Pero Manila lang. Dahil kasi yung Manila, matataas ang building yan. Lalo na dyan sa Makati. Yung pong mga nag-oopisina dyan sa mga matataas na building o di kaya mga kasambahay kayo. Ito po hindi lang po sa mga subscriber ko ito ha. Doon po kahit na hindi ko subscriber at makakapanood nito ng bidyong ito ay masasabi kong swerte mo dahil napanood mo itong bidyong ito. Yun pong matataas na building na yan, kung ikaw man ay nag-oopisina or ikaw ay kasambahay at matataas na building na yan, dyan nakatira yung mga boss ninyo or mga yung opisina ninyo nandyan. Huwag muna. Palagay ko ay magpahinga muna kayo. Huwag nyo nang intindihin yung sweldo ninyo. Huwag nyo nang intindihin yung kikitain nyo. So mahirap sabihin yun. Yung sinasabi kong huwag na intindihin, napakahirap gawin yun. Pero, ano ba ang mas mahirap? Yung mapapahamak ka dyan o yung sweldo mo? Sasabihin nyo naman sa akin kasi, sir, breadwinner kasi ako at ako lang ang inasahan ng pamilya ko. Oo nga, nandun na tayo. Pero isasakripisyo mo ba ang buhay mo para dyan lang? Kung kayo man po ay subscriber ko na nakakapanood dito o kahit na hindi ko subscriber ay mag-isip din po kayo. Dahil ito po ay talagang parang nalalapit na. Parang dahil hindi naman natin sigurado talaga kung kailan talaga ay parang. Gagamitin natin yung parang malapit na. Dahil mayroon po akong kwan dyan. Yung anak po ng isa sa mga natutulungan ko, nagtatrabaho po dyan sa P-Box. So, yun po ang natatanungan ko. Ang sabi nga po niya ay, sir, sa totoo lang, doon sa pag-aaral namin dito ay mukhang talagang malapit na talaga. Kasi talagang malayo na raw pong gumalaw yung mga fault na yan. Sila po ang may kakayanan dyan na makapag-detect talaga niyan dahil sila po ang may equipment. So, yan po. Diyan lang din po ako magbabase. At kaya po alam ko po itong sinasabi ko na hindi man natin sigurado kung kailan ay hindi ba't mas maganda na wala pa man, huwag na nating antayin na may mangyari pa sa inyo. Dito sa lahat po ng makakapanood dito, ay i-share nyo na po ang video ito para mapanood din po ng mga ibang tao na
ito pong the big one na ito ay talagang magaganap at magaganap. Kung kailan, hindi pa po natin alam. Basta ang mahalaga, mas mahalaga buhay ninyo kaysa sa pirang kikitain ninyo. Okay lang po yung halimbawa, kapag dumating yung big one na yan, tapos yung napakataas na building nandiyan kayo, gumuho, natabunan kayo. Okay lang po kung diretso mamamatay na kayo. Okay lang po yun. Ay papaano po kung halimbawa nadaganan kayo dyan, putol yung dalawang paa ninyo, putol yung dalawang kamay ninyo, buhay ka. Ano pang silbi mo? Wala na po. So kaya mas maganda pa, sabi ko nga, na diretso, patay na lang para hindi ka na magsasuffer pa ng sakit at pira na pampagamot. Yun po ang ibig ko sabihin. So, yun po. At dahil ito pong kahirapan na dinaranas ngayon ng ating mga kababayan, lalo na po sa Cebu, Davao, at ngayon po mayroon daw po sa Zambales at saka sa Kuana, sa Bicol, na mayroon na rin daw po mga lindol-lindol. Sa Bicol, 5.5 ano yun? Ang panang lakas ng lindol. Ganon din sa Zambales. So, ibig sabihin, kabi-kabila na. Kaya posible po talaga yung the big one. Anyway, ito naman po sa akin ay paalala lang. Dahil sabi ko nga po sa inyo, na ayaw pong mabalitaan isa man lang sa mga subscriber ko ay mapahamak. Kaya panay-panay lang din po ang aking paalala. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panunood dito sa wala namang kakwenta-kwenta kong mga content. Basta po sa akin, ginagawa ko po lahat ng ito dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.